Isang mapagpalang umaga po at mabiyayang umaga sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Bago po tayo magsimula, tayo po ay umupo muna po sa komportableng maupuan at panatilihin po natin ang katahimikan sa dakong ito. Amen po ba? Na yamang tayo po ay inakay sa banal na dambanang ito, isantabi muna po natin ang ating mga alalahanin sa buhay at ituon po natin ang ating isip at kalooban sa ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Bago ko po pasimulan ang pagpapasilitate po ngayong umaga, ngayong tanghali pong ito, isang announcement lamang po para sa mga alagad, caps, o iba pa pong kasama sa darating po na pagbisita po sa ating mahal na Santo Papa sa darating pong linggo na kabilang po sa Kapatirang Divine Mercy, lahat po ng kasama ay magkakaroon po ng panandaliang briefing po pagkatapos po ng gawain para po sa mga ilang paalala kung ano nga po ba ang marapat at hindi marapat bago po tumungo sa pagbisita. Maliwanag po ba? Mamaya po, inuulit ko po pagkatapos po ng gawain, ang lahat po ng kasama upang dumalo po sa ating mahal na Santo Papa sa darating na linggo, pagkatapos po ng gawain ay may pagpupulong po. Buhay po ba ang Diyos? Bago rin po magsimula, pakicheck po ang ating mga bags at pakicheck po ang ating mga cellphones kung naka-on pa po. Binibigyan po kayo ng pagkakataon upang i-check po, upang sa gayon magtuloy-tuloy po ang ating gawain ng maayos. Ngayong tanghali pong ito, nasa ko po na pagsalusaluhan po natin ang isang kataga na bahagi po sa akin ng Banal na Espiritu upang ating pagnilayan sa mga sandali pong ito. Isang katanungan po para po sa ating lahat. Sino po sa atin dito ang kapag nagtutungo sa dakong ito ay lumalakas? Pakitaas nga po ang kamay. Lahat po tayo, amen po ba? Kaya po, sa sandali pong ito, ang katagang kalakasan o lakas, yaon po ang ating pagdinilayan. Sa dako pong ito, yamang tinuron po ng ating Panginoon na siyang lakas, siya ang buhay, siya ang lahat ng pawang kabutihan. Magpo-focus po tayo dun sa salitang lakas. Sa magbabahagi po sa harapang ito, yamang ikaw ay pinalakas ng ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan o sa iba't ibang, halimbawa po, pinalakas ka sa iyong pananalig, pinalakas ang iyong kalooban, pinalakas ang nanghihina mong lupang katawan. Sapagkat bilang pagkatao po, marami po tayong kahinaan, amen po ba? Subalit sa kabutihan po ng ating Panginoon, tayong mga nanghihina, lumapit lamang sa Kanya, tuwirang lalakas. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Mahina ka ba sa ganitong bagay? Hindi siya maramot, ipagkakaloob niya upang ikaw ay lumakas. Halimbawa po, ang kahinaan mo ay mabilis mag-init ang ulo mo. Subalit sa pagkilala mo sa ating Panginoon, nabago yaon upang sa gayon maging matimpiin ka na. Buhay po ba ang Diyos? Sa mga may karamdaman po, kapag po ang isang tao ay may karamdaman, mahina ang katawan, amen po ba? Walang lakas, walang laban, walang sigla. Subalit sa dakong ito, may karamdaman ka man, pinalalakas ka ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang Banal na Espiritu po, yaon po ang nagpapalakas at nagbibigay persa sa lupang katawan. Sapagkat kapag malakas ang espiritu mo, mahina man ang katawan mo, lumalakas ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ang ating pagninilayan, ano ang mga kahinaan mo na naging kalakasan simula nang maramdaman mo at makilala mo ang Diyos na buhay? Maliwanag po ba yon? Lahat po kayo ay nagtaas ng kamay, amen po ba? Pakiulit nga po, sino po ang mga pinalakas ng Diyos sa dakong ito? Sino po ang nasang magbahagi at ipagsigawan ang ibinigay na kalakasan sa Kanya ng Ama nang siya'y magtungo sa dakong ito at makilala niyang Diyos na buhay? Sino po? Pakitaas po ang kamay. At
ating kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAPS, sa pasyente, at sa mga tagasunod na katulad ko. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Arlene, ang kalakasan. Sapagkat nung unang buhay ko po, ang alam ko pong kalakasan na ang aking pinananaligan ay ang bilang isang tao na kapag may dumating na pagsubok o ano sa ating buhay, alam ko na ako lang ang makakasolusyon nun sa aking kalakasan. Subalit, hindi po pala. Kung hindi po manggagaling sa Panginoon ang kalakasan na ipagkakaloob niya sa atin, hindi po natin mararamdaman ang kalakasan na mabuti. Sapagkat noon pong hindi pa po ako nadadako sa dakong ito, ang kalakasan ko po noon ay bilang tao, hindi ko po sinasangguni sa Panginoon sapagkat hindi ko pa nga po siya nadarama. Subalit napakabuti po ng Ama. Ang kalakasan na ibinigay niya sa akin ay ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay na hindi ko po kaya bilang tao. Subalit pag sa Kanya ko po inyalay lahat, ang lahat po ng pagsubok na dumarating sa akin ay wala lang po, parang hangin lang po siyang nagdaraan. Sapagkat dama ko po na palagi niya po ako sinusubaybayan, palagi po ako sa Kanya humihingi ng tulong at habag upang ang lahat po ng pinagdadaanan ko sa buhay ay aking mapagtagumpayan. Salamat Ama at hindi mo po ako pinababayaan. Bakos pinadadamo po pala sa akin ang patuloy mong paggalinga at pagmamahal sa akin. Sapagkat ang kalakasang hinuhugot ko po sa dakong ito, sa araw na pagtungo ko po dito, ay ang kalakasan ng mga banal na salita na iniluluwal ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu. Sapagkat doon ko po nadadama kung paano niya ako pinalalakas, kung paano niya ako kinakalinga sa mga mensaheng nadirinig ko po sa Kanya na hindi bilang tao kundi ginagamit siya ng Panginoon. Sapagkat damang-dama ko po kapag meron po ako pinagdadaanan na hindi ko man po sambitin sa Kanya, subalit nababatid niya po sa pamamagitan po ng mensahe niya sa atin sa araw-araw. Kaya Ama, maraming salamat po sa ibinibigay mo sa aking mabuting pandama at lalo-lalo na Ama, na hindi mo na po ako pinababayaan, kundi bagkos patuloy niya po akong inaakay sa dakong ito para ang kalakasan na ibinibigay niya sa akin ay lalo ko pa pong mapalalim. Kaya Ama, sa oras pong ito, maraming salamat po sa mga kalakasan at biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Hindi man po material o pinansyal na bagay, subalit ang mabubuting salita at gawa niya, ay yun po ang nagiging kalakasan ko sa aking buhay sa araw-araw at lalo-lalo na po kapag may pinagdadaanan po akong pagsubok na hindi ko po batid kung paano ko siya mapagdadaanan, subalit inyaalay ko po sa Kanya, hindi po natatapos ang maghapon, ay para lang pong hangin na dumadaan sa akin. Kaya mga kapatid na mayroong pinagdadaanan sa buhay, ang kalakasan na ihingi natin sa Panginoon para wag po tayong malugmok, wag po tayong makagawa ng hindi maganda at hindi kalugod-lagod sa Kanya. Iyon lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. Katotohanan po na ang mga banal na salita, kung mayroon man pong bitamina para sa ating lupang katawan, ang mga banal na salita naman po ay bitamina para sa ating kaluluwa. Amen po ba? Na kung papaano kapag malusog ang ating kaluluwa,
parang aktibong-aktibo po ang ating katawan, maliksi, masigla, malakas. Kaya yaon po ang sikreto kung bakit ang isang tao ay nakakayanan niya ang mga bagay na napagtataka ng kapwa niya, bakit nakakaya niya yaon. Subalit gayon nga po kay buti ang ating Panginoon, na kapag siya'y nadarama mo, kapag siya'y kapiling mo, ang lakas ay isa sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang nais magbahagi upang ipahayag po ang kalakasan na naging dulot po sa kanya ng ating Panginoon? Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Tatay Lando. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos amang dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling nakapagpuri at nakapasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo na sa tuwing na pinagkakalooban mo ng buhay, sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. At maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang bitamina at kalakasan ng aming pangatawan. At higit sa lahat, Ama, marami pong salamat sa espiritual na pagkain na kaloob mo sa aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Conching. Maraming salamat po. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghaliang ito. At higit sa lahat, sa ating Diyos amang dakila at sa ating Panginoon, sa ating mahal na Apo Conching na kinulubdan ng Banal Espiritu, magandang umaga po sa mga alagad, kaps, tagasunod at pasyente. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat, sa kanyang mga anak, na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, bagamat nakikita niyo sa tuwing na lumuluha, ito'y luha ng kagalakan. Sapagkat kung ang inyong pagmamasdan, wala po kayong mababanahag na sa aking karamdaman. Sa tuwing ay sa pagharap ko sa inyo dito sa harapan, wala po kayong mabanahag ni anuman. Sapagkat ang aking pong lakas ay hinuhugot ko sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos na mandakila. At ganun din po sa mga banal na salita na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Mga kapatid, batid ko po lingid sa inyong kaalaman. Mula po nung bago pa lamang po mag-Christmas party, dumatal na naman po sa akin ang pagsubok o pagdadalisay. Subalit ang lahat ng iyon ay aking pinaglabanan. Magpahanggang ngayon po, kung inyo pong pagmamasdan ang inyong abang kapatid, meron po akong dinaramdaman sa aking pangatawan. Kaya ang sabi ng mahal na Apo, gusto ko na raw po bang magpa-doktor? Ang sabi ko, hindi po. Sapagkat ano po ang magiging kabuluhan ng aking pagparito sa araw-araw at sa aking pananalig at palataya na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Mga kapatid, marami sa atin dito mga kapatid natin, kapatiran Divine Mercy, sa kanilang mga karamdaman, sila po ay lugmok. Ipagkatiwala nyo lamang po mga kapatid ang inyong sarili sa ating Diyos amang dakila, sapagkat ang ating Diyos ay batong walang katibagan sa tunay ating pong sandigan. At hanggang ngayon nga po, naririto po ako. Pag ako pinadadako sa banal na dambanang ito, iba yung lakas po ang naramdaman ko.
Pero mga kapatid, kung ako inyong masusubukan sa aming pansamantalang tahanan, marahil po mababakas niyo sa aking mukha ang kalungkutan. Dahil nga po sa aking dinaramdam, may karamdaman po ako sa aking tiyan. Hindi ko po batid kung ito ano. Kaya sa tuwin na sinasabi ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Pukonching na magpatingin na ako. Hindi po. At nung pong anibersaryo, kung natatandaan po ng ilan dito, may natanggap po ako. Ibinigay po. Na hindi ko po batid para saan yun. Nagulat na lamang po ako. Sapagkat wala po namang nakakaalam sa aking karamdaman. Subalit na tawagin po ang aking pangalan. Yun po pala ay para sa aking mga binabatang karamdaman sa aking sarili. Sapagkat katotohanan po ang sa inyo ay aking itinuturan. Sa sandaling ako'y nagkakaroon ng karamdaman, hindi po ako pinahintulutan na lumunok ng anumang uri ng gamot ng ating Diyos na mandakila. Sapagkat, ika nga po, hindi naman po ako natatakot na ika nga po mauna na ako sa aking mga pamilya sapagkat pare-pareho lang naman po ang ating tutunguhan na iisa. Anong oras naman po nakahanda ako? Katunayan nga po sa aking kabiyak ng puso, bagamat wala po ang aking kabiyak ng puso rito. Ika nga po, pabiruman ang sinasabi ko, nagagalit po siya sa akin sa tuwing aking masasabi kong hindi na yata ako magtatagal. Totoo po ang aking nararamdaman, napakasakit po dito sa dakong ito at batid po ng ilang alagad katulad po ni Mami Marisa. Sa Tita Beth po, batid po nila ang aking karamdaman. Subalit, ika nga po, kung pare-pareho lamang po tayong huhugot ng lakas sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos Amang Dakila, ang sino man pong may makaramdaman sa atin, wala pong imposible. Ito po magkakaroon ng ika nga po kagalingan man o ano pa man. Ako po pag naririto sa banal na dambana, wala po akong nararamdaman. Kuminsan nga po nararamdaman ko sa aking sarili na para lamang po siya nagdadaang ganon. Pag naramdaman ko na po, parang gumagano na po, sasalubungin ko na po siya ng sign of the cross na paganyan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa pamamagitan po nun, napapawi po ang sakit. Kaya mga kapatid, ganun na lamang po ang aking pagbabata. Sa araw-araw, maparito kami mag-asawa. Sa kabila po ng aming mga kabataan pa, na dapat sana sa mga nagdaang araw o ngayon pa man ay nasa hanap buhay. Pero ang lahat na yun ay aming tinalikdan. At ang hinarap po namin ng aking kabiyak ng puso sa tuwin ay dumatal sa banal na dambana. At higit po akong nagpapasalamat sa ating Diyos na mandakila. Ang lahat po ng bisyo ko nawala na po at tuluyan ko na hindi na binalikan at tuluyan ko pong tinalikdan. Mga kapatid, magtiwala lang kayo. Kung sino man po sa inyo ang may mga karamdam, ipasa Diyos niyo po. Huwag po kayong matatakot. Sa totoo lamang po, at nakatanghay po sa atin ang Divine Mercy. Ni isang tabletas, wala po akong iinom. Liban sa ibibigay ng mahal na apo, na dahon-dahon, inumin ko at hindi. Dahil kuminsan po, sa dami nga po ng trabaho, nasa pambahay, natikman ko po, marami po ang nahako na trabaho. Kasi po wala yung mga anak ko, tatlo po yung anak kong lalaki, wala po silang lahat. Pawang may mga asawa na po at may pamilya, pabalik-balik po ako parito sa kanilang tahanan upang sino man nangangailangan ng aking tulong na pang pinansyal, parito po ako sa kanila. Kaya ako po taos puso nagpapasalamat sa ating Diyos sa mandakila. At ang lahat ng iyan ay sa Kanya ko hinuhugot ang lakas ng aking pangkatawan. Mga kapatid, magtiwala lamang po kayo na ang Diyos po pala ay totoong buhay. Maraming salamat po at muli magandang umaga po.
Maraming salamat po kapatid. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Sadya pong pag may nararamdaman ka, may karamdaman ka, mahirap lumaban. Amen? Subalit sa dako pong ito, tinuturuan po tayo ng Ama kung paano lumaban, kung paano sa Kanya umasa, upang sa gayon ang biyaya po niyang kalakasan ay ating makamtan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, bagamat lingkod, kung sino pa nga po ang lingkod, siyang maraming pinagdaraanan. Kaya po, ang paanyaya po sa atin, tayo po'y magdalanginan. Amen po ba? Sapagkat kung ganang atin lamang, wala tayong kaya. Hindi natin makakayanan lahat. Subalit sa kabutihan po niya, ang lahat ay inilalahad niya upang ating makamtan ang marapat sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po upang tayo alayan ng isang awit, ating palakpakan ng ating buhay na Diyos para kay Nanay Mirna. Salamat po, Ama. Purihin ka dakilain sa bawat araw ng buhay ko. Niluloob mong kita'y maalayan, mahandugan na siyang nagsisilbing kalakasan para sa akin. Mangun at maghari ka pong muli, Ama, sa tinig na pahiram mo. Amen. Pagpalang umaga po sa ating lahat sa umagang ito. Hello, sister. Good morning po. At muli po, nais kong maghandog ng awitin sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay through internet, at sa ating dakilang Panginoon. Ang awitin pong ito ay lumang awitin. Dahil sa pamamagitan ng kaloob ng Amang ako'y makapag-alay ng awitin sa Kanya, ito po ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumbay, kapag ako'y nanghihina, kapag ako'y may agam-agam, kapag sa akin ay may nananakit, kapag ako'y may nasasakitan, kay Kristo ako lumalapit. At ako'y lumalakas, sumisigla at nagagalak. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Si Kristo ang aking kalakasan, ang ating Panginoon, ang tangi kong pag-ibig. Ikaw ang aking lakas, Panginoon. Ikaw ang aking pag-ibig. Ikaw ang lahat sa akin. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay
Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Pagkat Kristo'y kalakasan ng aking buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin. Si Kristo lamang, amen po ba? Si Kristo ay sapat na upang tayo ay lumigaya, upang tayo lumakas at pagkaroon ng pagtitibay sa ating pagkatao. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, ang aking pong tatawagin ay kanya pong ipapahayag kung papaano siya sinisidlan ng lakas ng ating Panginoon na hindi malirip, hindi mo matarok kung papaano nga po ba siya nakakaganap sa bawat araw na kanyang pinagdaraanan. Tanging Diyos lamang nakakaalam. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Purihin, purihin ka, Ama. Muli sa oras na ito, sa araw na ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng kabutihan, kagandahang loob, at lakas na mula sa iyo, na sa bawat araw ay patuloy mong pinadarama sa bawat isa sa amin. Nawa ang mga kapatid kong tinawagan mo sa araw na ito ay ganap kang makilala sa pamamagitan ng iyong mga aral. Sa katauhan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay pinauna mo, binahagi mo upang makilala kang lubos at tuwirang paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung ninanamnam po ng bawat isa, ang bawat tema, bawat aral, bawat araw, para na tayo nag-aaral, ano po? At napakasarap pong i-evaluate sa ating sarili kung mayroon na tayo natututunan bawat araw. Mapalad po yung mga nakikinig doon sa kaukulan na kahit alagad lang, kahit pasyente, ang nagbabahagi, higit lalo sa ating mahal na Apo Kunching, andun yung tenga nila para makinig. Alam niyo po, mahalaga po yun. Napakahalaga po. Sapagkat isang araw, malay mo, kung ano nangyari sa kanya, mangyari din sa'yo. Alam mo na yung kung ano yung magiging kasagutan. Amen po ba yun? Bago ko po ipagpatuloy, nais ko lang pong, ito po ay kanina pa atas sa akin eh. Wala man po ang ating mahal na Apa, si kapatid na Nilo, nakabiyak ng puso na ating mahal na Apo Kunching,
hindi ko po maitala sa FB. Ito po hindi isang pagpapaimbabaw, hindi isang pagsisipsip, hindi rin isang pagpaparangal para purihin na ganun palang damdamin. In behalf po ng mga alagad, bilang alagad po si kapatid na Nilo, at wala man po ang ating mahal na Apo Kunching, ito po ay isang atas na gusto ipatupad sa akin ng ama kanina sa FB. Subalit hindi ko po naigamit ang aking mga kamay sapagkat nagluluha po ang aking mga mata. Nung makita ko po yung picture po ni Tito Nilo, pinagmasdan ko pong mabuti. Nakita ko po ang kanyang kasimplihan. Happy birthday, Tito Nilo. Kahit wala ka dito, ihahayag ko po ito para malaman po ng lahat. Bilang mother of the house, sabi ko nga, Ama, nais ko po siyang batiin. Although binati ko po siya ng happy birthday, wala na pong karugtong. At ito po yung nais ko pong isiwalat sa inyo. Paminsan-minsan lang naman po nagbabahagi si Apa, no? Hindi yun naman madalas. Sa kanyang kaarawan, hindi ko po siya bibigyan ng parangal. Gusto ko lang po siyang bigyan ng kaukulan na pagpapahalaga doon kung paano, ano ang sakripisyo na inaalay niya araw-araw para sa ating lahat. Amen po ba yon? Sapagkat ito po yung atas sa akin ng Ama, anak, sulong pagmasdan mo ang larawan ni Danilo bilang kabiyak ng puso ng Apo Kunching ni Constancia. Pasubali ko sa'yo, kung hindi ganap makakilala ang mga taong tititig sa kanya, mahuhusgahan siya eh. Amen? Sapagkat si Tito Nilo po, hindi po kami nag-uusap ha, ito po yung binahagi sa akin, diretso po kasi siya eh. Si Tito Nilo, walang paligoy-ligoy na tao. Kapag sinabi niyang ayaw niya, ayaw niya. Kapag sinabi niyang gusto niya. At mapagbiro po yan. Subalit doon sa pagiging diretso ni Tito Nilo, nami-misinterpret daw po ito ng iba. Patawad po, yung po bahagi sa akin ng Ama. Amen? Mahal na Apo, hinihingi ko po yung pahintulot ng ating Tito Nilo. Tapos sabi po niya, anak, hindi na kaukulang mahalaga kung sino siya. Kundi ang nais ko pong ibigay sa inyo yung kapahayagan, maging kayo makapagnilay. Sapagkat bilang isang kabiyak ng puso si Apo Kunching, ang ating mahal na Apo, yun lang po kasi yung nakikita natin. Na si Apo Kunching, ang laki ng sakripisyo. Tama po, malaki ang sakripisyo ating mahal na Apo Kunching. Subalit, suriin niyo po, ang laki rin po ng sakripisyo ni Tito Nilo. Buhay ba ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, tinanong ko sa Ama, naalala ko po yung bahagi ni Mami Beth, na kapag ang sakripisyo mo ay hindi ikaw ang nakinabang at ang kapwa mo, kalugod-lugod yun sa Diyos. At yun po yung ginagampanan ni Tito Nilo. Hindi man po siya madalas, nagpabahagi po, ito po yung binabahagi sa akin ng Ama, anak, takda na para ilahad mo. Sapagkat, minsan, ang mga nilalang na nais humanap ng butas, kahit walang ginagawang masama ang pamilya ng mahal na Apo, lalo na po ang kabiyak ng puso at mga anak, nasisilipan nila ng butas doon sa panlabas na kaanyuan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magsinungaling po kayo. Maging kayo makapagmamasid. Subalit ito po ang pasubali ng Ama. Anak, kung tuwiran ang tao ay nakakilala sa akin, kikilalanin din nila yung sakripisyo ng kabiyak ng puso ng ating mahal na Apo Kunching. Bakit po? Ano ang sakripisyo, Tito Nilo? Sa bawat araw na pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat araw na tumutungo sa kung saan, nagbahahayag, nagasik, iniiwanan niya kaya ang kabiyak ng puso niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sino yung tumutupad at gumaganap para sa kabiyak ng puso? Amen? Nakita niyo po ba yun? Nawa makita niyo po, ano po? Hindi ko po siya hinihingi sa inyo ng papuri. Kundi ito'y isang atas na sabi ko nga sa FB, gusto-gusto ko itala, anak, ilahad mo ng hayagan na hindi nagmula sa pamilya. Hindi po nila ako kapamilya eh. Ako po ay isang alagad din po na ordinaryong alagad lang. Subalit pinadama po sa akin ng Ama na anytime, isipin niyo po minsan nasaksihan ko po kasi, may tumawag sa mahal na Apo, nagdudumali yan samantalang may sakit siya ha, may sakit. Siyempre po, ang paglilingkod ng mahal na Apo, kailantok din ng Diyos. So iiwanan po siyang may sakit. Nung kami po'y humahayo, yun po yung madalas na nagaganap.
Pag may sakit si Tito Nilo, kahit sino sa kanyang mga anak, tumatalikod po ang mahal na apo para lang maglingkod sa tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa araw na ito, dahil kaarawan po ni Tito Nilo, at ang isa pa po naming kasamang alagad, si kapatid na Tia Elena, siya po ay isang alagad po na kasamahan din po namin, binabati rin po namin ng happy birthday sa araw na ito, magkakasabay po yan sila. At syempre po yung kapatid ko pong panganay, Subalit gusto ko po i-focus kay Tito Nilo. Yan po mga kapatid. Kumbaga po, matagal na siguro way back, 5 years ago, ipinahayag po sa akin ng ama na anak, sulong masdan mo ang mga tao. Napakaraming tao at nakapaikot sa ating mahal na Apo Kunching. Subalit nasaan ang kanyang kabiyak? Hindi siya lumalapit para sabihin na ako ang kabiyak ng puso diyan. Ako ang kabiyak ng puso niya. Patawad. Gusto ko lang maging makatotohanan. Makikita nyo yan malayo. Nakatingin lang. At ito po ang bahagi sa akin ng ama. Anak, kung nababatid ng lahat ng nilalang na ang Apo Kunching mo bilang konstansya na aking kinalugdan ay nagsakripisyo, maging ang kanyang kabiyak din ay may sakripisyo. Buhay po ba ang Diyos? Paano? Kung si Tito Nilo po ay hindi hinaplos ng Diyos ang isip at puso, palagay niyo po ba makapagtatagumpay ang mahal na Apo? Diba? Sapagkat, anong tiningnan ni Tito Nilo, bakit hindi po siya pwedeng mag-demand sa ating mahal na Apo Kunching? Sapagkat ang kalaban na po niya ay ang Diyos. Amen? Between two lovers ang mahal na Apo, si God at ang kanyang kabiyak ng puso. Subalit, purihin, dakilain ng ating Panginoon, sapagkat doon po sa paghahandog ng Tito Nilo, dahil kaarawan naman po niya ngayon, na ibinigay niya po ng buong buo ang ating mahal na Apo sa ating Diyos at sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, hindi ko po siya inihingi sa inyo ng pagrespeto, kundi makapagnilay po kayo upang sa ating paningin at pandama, wag lang tayong humusga kung ano yung sinambit ng bibig at kung ano yung nakita ng mga mata. Amen? Kundi dito po sa puso natin, dito po natin suriin, ano ba ang sakripisyo ng isang taong ito upang patuloy na ibigay ko ang respeto kagaya ng sa ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Sapat na po yun. Nailabas ko na po yung atas na ipinahahayag po sa akin kanina pa po. At salamat sa inyong pakikinig. Tutungo na po ako sa lakas. Habang nagluluto po ako sa taas, sabi po ng aking alaga, Mami, masusuri ko po ngayon na ang aking alaga ay ginagamit ng kalaban sa akin. Opo, although bata yan, gumawa man siya ng kasalanan, hindi niya sinasadya sapagkat maliit pa ang kanyang alam. Subalit ako po, kapag pinatulan ko po siya, ako ang mas malaki ang kasalanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit alam niyo po ba? Sabi po niya sa akin, Mami, bakit tuwing pinapalo mo ako ng napakalakas, nakita ko po kasi may marka yung palo ko sa kanya eh. Bakit pinalo mo ako ng malakas at masakit? Alam niyo po, paliwanag ko sa kanya. Ayan, naririnig niya. Pinalalabas ko si Satanas sa katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Napakatindi po ng mga pagdalisay na sabi nga, si kalaban pwedeng pumasok sa isang bata na pwedeng gamitin. At yung bata na yan, kanina po habang nagluluto ako, dahil sabi ko nga, nabasyo ako kahapon, siguro pagkakaloob ng ama, kung ano ang kalooban niya, makapagbabahagi ako ngayong araw na to. Sabi po niya sa akin na ganito, Mami, wag ka na kaya ekang magluto. Gusto kong hawakan yung tenga mo eh, dahil malambot. Mahiga na lang tayo at matutulog ako. Ano po? Kung hindi ka matama na nagmimithi na paglingkuran ng Diyos, papatulan mo po yun. Amen? Sapagkat yung aking mata, ngayon pa lang po kasalukuyang gumagaling, at kapag ano po ng hangin, kumakati na naman at lumipat na sa kabila. Subalit purihin ng ama. Sabi ko, anak, sige, siya pong inaya ko, tayong dalawa ang magluto. Kailangan gawin ko ito para makatapos ako, bababa ako. Yun po mga kapatid, yun ang pagmimithi ko na makababa. Hanggang tinulungan po niya ako.
Alam niyo po, nung narinig ko po yung tema ni kapatid na Arlene, na lakas, sadyang minabilis, sabi ko, Ama, pabilisin niyo po yung apoy nang maluto na at bababa na ako. Amen po ba yun? Sapagkat, totoo po yun. Narinig ko po ang pagbabahagi ng isang kapatid, si kapatid na Marlene, at kung narinig niyo po ang awit ni kapatid na Merna, tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Totoo po yun. Saan ko hinuhugot ang lakas? Pisikal na kaanyuan, sabi nga ni kapatid na Lando, wala kayong kamalayan kung paano kami nagdadala ng karamdaman. Amen? Pisikal na kaanyuan, pinahintulot ng Ama na ang aking 2 sakong ay halos hindi ko may hakbang. Siguro naranasan niyo po yung may mga gulang na halos puputok yung sakong mo kapag inilalakad mo. Naranasan ko po yan. Ang tuhod, simula po ako muntik na ma-paralyze, nagkaroon po ako ng depresya sa aking kanan. At ang bawat paghakbang, hindi na siya pwedeng dalas na gano'n. Kundi kailangan iangat ko muna ang isa, ihuhuli ang kanan. Naranasan ko po yan. Physical po yun mahina, humina. Ang aking balakang, nang mga panahon na ako po'y nagkasakit, halos hindi ako makabangon. Humina rin po. Ang aking mga kamay, 2 braso, dahil nung nawalan po ako ng kasambahay, laba, plancha, alaga, buyat, mamalengke, ang magagawa ng 10 tao ay isang katawang ko lang. Mga kapatid, namanhid po yan. Kunting paghawak lang po ng dala-dala, halos mabitawan mo dahil namamanhid. Ang aking mata, huli. Kung ihihiga mo, mas masarap at marirelax ka. Dahil kapag umariba ang kanyang kate, umiikot na lahat ng ugat ng ulo mo, masakit. Masakit. Yan po mga kapatid. Bakit ko po ito inulat sa inyo? Lahat po yan. Kung ano nararamdaman nyo sa katawan nyo, pinahihintulot din po na maramdaman namin bilang mga hinirang na nagtitiwala sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Saan kami humuhugot ng lakas? Kapag masakit ang sakong mo at pisikal lang, pwede kang kumuha ng dahon at swete. Tapalan mo sa gabi, haplusin mo. Kapag manhid ang 2 ganito, pahaplos ka lang. Amen? Pahaplos ka lang. Maibsan. Ganon din sa ulo, ganon din sa mata. May pangharang. Subalit ano po sa partes ng katawan ko ang hindi ko sinambit na humina? Ang puso ko, hindi humina kailanman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, yun po ang katotohanan. Dahil ang puso ko po, sabi ko nga, pwede akong lumaban bibig sa bibig, isip sa isip, mata sa mata, pero ang puso ko, hindi ko isusuko sa tao. Sa Diyos lang yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, paano po siya nanatiling malakas sa puso ko? Kagaya po ng sinambit ni Father kahapon, walang humpay na panalangin. Ang lakas ng pisikal, ang lakas na espiritual, ang lakas ng lahat, pinansyal, emotional, lahat ng lakas, mahuhugot mo lang sa Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu na tutupad sa katawan mo, tatanggapin mo, yun ang lakas ng buong katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Totoo po. Sabi ko nga, nung wala pa kaming kasambahay, gumigising akong 5 o'clock, magluluto. Asikasuhin ng bata, mag-aaral. 2 oras. Babalik, maliligo, wala ng pahinga. Pagkatapos mamalengke po para sa chapel. Pagdating dito, magluluto. Anong pahinga? Pag upo lang. Anong oras na? 1:30. Alam niyo po mga kapatid, hindi kumpleto ang tulog niyan. Yun po ang lakas. May 1 oras, 2 oras lang ang pagtulog at puspos ka na espiritu, walang mababanaag sa iyong mahina. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano ko po ito nakakamtan? Sabi ko nga kay Mami Beth sa tuwina, Mami, hindi ako pwedeng hindi puspos. Laman ng isip ko, alam kong mayroon niyang hangganan. Kumbaga sa sasakyan, kung ang problema na dadalhin ko ay 10 lang, at ang ikakarga ko ay 20, maaari ako maganon. Amen? Sapagkat kung isip ko lang gagamitin ko, saan dako man ako mapuha, wala akong magagawa. Amen? Kaya, kailangan ko maging puspos.
At sa pamamagitan po ng pagtupad, alam ko sa sarili ko kung ano lang yung kapasidad ko eh. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat dahil sa dambanang ito, dahil may isang kinalugdan sa dambanang ito, yung kahinaan bilang tao ay napalakas ng Espiritu sapagkat siya ang tumutupad at hindi ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sabi ko, kapag may nararamdaman ako, sabi ko kay Mami Beth, bubulong ako kaagad pagbaba. Talaga ito sa taning, ayaw kong tantanan, hinahamon ako talaga. Sabi kong ganon, bukas na naman kaya anong gagawin niya sa akin pagkatapos ng mata ko. Buhay po ba ang Diyos? Subalit salamat sa Ama, sapagkat, alam niyo po, katotohanan po, kami mga alagad, kapag kami nasa tahanan at naghihimay-himay ng bawat nagaganap sa amin, sa kabila, kaawa-awa ang aming mga sarili. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kapag mahina-hina ka lang sa kaloob ng Diyos sa puso mo, bibigay ka. Anong pakialam ko, di ba? Yun ang salita ng tao. Anong pakialam ko? Bakit ko kailangan gawin? Pero kailangan gawin sapagkat may pangarap ako nang yung lakas ko ay manatili sa akin na mula sa Diyos dahil gusto ko na makarating sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po mga kapatid. Ang kalakasang pisikal, kalakasang espiritual, kalakasang material, kung gusto mo na meron ka, tanging sa Diyos lamang, at yun ay mararamdaman mo kapag puspos ka ng Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko sinabi sa inyong puspos na puspos ako. Twi-twi na po ay minimithi ko po na mapuspos ako. Amen? Sapagkat kung hindi, mawawalan ako ng isang lakas. Hindi iikot ang gulong. Kapag ang isip ko po ang pinanghina ng kalaban, lahat ng partes ng katawan ko hindi nagagalaw. At kapag isip ko ang pinanghina ng kalaban, ang puso ko, yung dalawa na yan, magiging taong-tao na po ako. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Magnilay po kayo, hindi lang po sa akin maring maganap, maging sa inyo rin. Kaya, yung kalaliman po na kaloob ng Diyos, huwag niyo pong bigyan ng hangganan sa mata niyo lang. Bungkalin niyo po. At mararamdaman niyo na sa bawat pagbungkal, bawat araw, panibagong lakas, kakaibang lakas, at tunay na walang hanggang lakas ang mararamdaman ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya, ito pong iwanan ko po sa inyo. Kung paano ang dakong ito ay binahagi sa amin bilang kami mga alagad. At ang aming mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng ating Panginoon na tunay na ginagamit sa bawat araw sa ating lahat. Huwag niyo pong kaligtaan na maging bingi po kayo. Kailangan po, lagi pong, yung pandinig niyo po'y malinaw, maging ang isip niyo po. At bakantihin po natin yung ating puso. Bakantihin po natin. Hayaan po natin na ang maipunla ay yung lakas na mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga aral na magbibigay lakas at katatagan sa anumang kahinaan ng ating lupang katawan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, maramdaman niyo po, kapag nasilayan po namin ang mahal na Apo, na masiglang-masigla po siya, syempre po, wala naman pong malilihim na ang banal na Espiritu nalulumbay sa gawa ng tao, sapagkat alam po niya lahat. Ngayon, ano po nagpapagalak sa amin? Pag nakita po namin ang isa't isa na nagsusumikap na tumupad at lagi may ngiti sa labi, natatakpan na po kung ano po yung aming pinagdaraanan. Amen po ba yon? Kaya sa dakong ito, kung paano ating mahal na Apo Kunching, nakikita niyo po araw-araw ang ganda-ganda niya. Amen po ba yon? At kapag nakapikit kayo at inimagine niyo pa si God, ang gwapo-gwapo niya talaga. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, gawin niyo man po na ako'y siraula sa oras na ito, ganun ko po tinatanggap si God sa puso ko. Kailangan hindi siya mawala. Yung kanyang larawan, kung paano ko siya minimiti, na inihuhugi sa aking puso at sa aking isip, habang tinititigan ko po ang mahal na Apo Kunching, lalo pag umaawit po siya, na yun, nakapikit po kami nila Mami Beth, para po kaming hinihele, at nung oras na yun ay parang kadate namin si God, ay ang sarap-sarap, pwede niyo pong subukan, na sa daong ito, ang tumitindig, tao nga natin nakikita,
Subalit sa puso po natin, kung ikikintal po natin ang mukha ng ating Panginoon at sa isip natin, yun po ang tunay na lakas sa pamamagitan ng Espiritu na ating pananahanin sa ating kalooban. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother, sa kanya pong pagbabahagi. Katotohanan po na ang kapuspusan ng Espiritu Santo sa ating katauhan, yaon po ang magpapalakas sa ating totoo. Buhay po ba ang Diyos? Muli po, announcement lang po, mamaya po pagkatapos po ng ating gawain, magkakaroon po ng panandaliang briefing para po sa mga sasama po sa darating na linggo sa pagpunta po sa ating mahal na Santo Papa. Muli po sa lahat po ng mga nagbahagi, maraming